Sa episode natin ngayon, pag-usapan natin yung top 20 educated countries in the world. Bakit naman naisip ko tong topic na top 20 most educated countries in the world? Ang channel ko kasi naka-address sa mga migrante, sa mga OFWs. Kaya habang nasa stage of research tayo kung saan natin gustong pumunta, gustong mag-settle down o gustong magtrabaho, aralin din natin yung mga profiles ng mga bansang pupuntahan natin. Kasi importante yun. Anong mga benefits ng kung nasa highly educated country ka? Maraming benefits. Pakinggan yung mabuti. Number 1, economic growth. Mataas ang economic growth. At dahil mataas ang economic growth, mataas ang businesses, mas maraming pumapasok na mga na pera, na investment. So, in other words, happier ang country dahil dyan. Higher ang earnings. Pangalawa, higher ang earnings ng mga tao. So, tingnan niyo yung, for example, pagkakaiba ng kung nasa Amerika ka versus nasa Pilipinas ka. Mataas, di ba? Hindi lang dahil, sasabihin mo, kasi kayong mga nasa Amerika, US dollars ang ang sweldo nyo. Hindi rin eh. Mataas ang earnings dahil nasa educated country ka na mataas ang economic growth. So, yan? Kumbaga, naapektuhan niya ang isa't isa. Nagkakaroon ng symbiotic effect. Another one is better jobs. So, ang klase ng trabaho, ang working condition, ang living condition ng mga workers na apektuhan din kung highly educated ang country. Another one is poverty reduction. Dahil maraming trabaho, dahil mataas ang earnings, dahil mataas ang economic growth, nababawasan din ang kahirapan sa country na yan. Health is also a prime factor na bibigay sa iyo ng alert kung anong klaseng country ang napuntahan mo. Because for example, sa UK, sa Canada, libre ang healthcare system, libre ang pagpapadoktor, libre ang hospitalization. I'm not really familiar with the way things are free in their health system, pero yan ang laging comparison sa media. Sa Amerika naman, you have to have insurance in order to get the best kind of hospitalization, doctors, and things like that. Pero ang guarantee kapag meron kang health insurance benefits is okay lang na magkasakit. Another reason why it's good to be in an educated country is critical thinking skills. Yung critical thinking skills ng mga tao mataas ang expectation sa mga universities. Mataas ang expectation sa workplace. Kaya sasabihin nyo, paghandaan natin kung pupunta tayo ng Canada, pupunta tayo ng UK, pupunta tayo ng United States or other European countries kasi mataas ang expectation ng employer. Totoo yan. Another is enhancing productivity. So, getting a college degree is a lot of hard work. Pero, isang trigger yon sa pagkakaroon ng productivity increase. Pero hindi lang yon ang criteria. Kasi marami pang ibang basis ng pag-enhance ng productivity. Possible ito sa mga highly educated countries. Ginagamit yung kung anong meron ka para ma-uplift ang standards mo. Bigla kong nakita naalala yung meme sa Pilipinas na wanted dishwasher ang basic qualification college graduate. Grabe naman yun, maghuhugas ka na lang ng pinggan, college graduate ka. So, pero meme lang yun, hindi naman yun totoo. Grabe naman kung totoo yun. Anyway, equality and empowerment. Mataas din ang equality and empowerment sa mga highly educated countries. Sasabihin nyo siguro, no,
nasa Amerika ka, hindi mataas ang equality dyan sa Amerika kasi mataas ang racism dyan. Pag pinakita ko sa inyo ang data ng highly educated countries, hanapin nyo ang Amerika mamaya. Okay, so secret mo na yan. Another one is a happier and healthier life. Ayun, maraming parks and recreations, ang mga tao ay maraming time for relaxation, marami silang time for coffee break, marami silang, time to spend with family. Ito lang isang halimbawa. Nung pumunta kami sa Paris, bilib na bilib talaga ako sa mga Parisians kasi parang ang lunch break nila 2 oras. At kapag lunch break nila, karamihan sa kanila, pupunta sila sa labas ng kanilang building, ng employment nila. Pupunta sila sa mga parks, maglalakad-lakad sila sa initan or uupo sila sa park, mag-sunbathing or something. Ang iba, nagbabasa ng libro. Wala silang pakialam na meron silang trabaho. Nakakatuwa dahil siguro, sabi ko, kung dito ako nagtatrabaho, siguro relax, napaka-stress-free ko, hahaba siguro ang buhay ko. Kumpara sa buhay ko ngayon na punong-puno ng stress na pagkagaling ko sa trabaho, ang gagawin ko ay matulog. Hindi ganyan ang mga Parisians. They have all the time to spend for their families, for their own. Nagre-relax sila, nagbabasa sila ng mga libro, at nag-enjoy sila sa pag-chat sa mga friends nila. Another one is environmental benefits. Ayun. So, mas intellectual ang kinabibilangan mong bansa, mas mataas ang kanilang outlook towards the future, particularly sa environment, sa pag-preserve ng ecology. So, mas marami, mas safer, mas fresher ang hangin kumpara sa mga ibang lugar. Hindi ko nasasabihin kasi aaray tayong lahat. Ayun. So, ito na yung top 20 most educated countries. Number 1, tingnan nyo to nasa Asia. Singapore. Yan ang number 1 most educated country in the world. This is followed by Finland in Europe. Number 3 is South Korea. South Korea. Gusto ko maging South Korean kasi para lagi akong kumakain ng noodles at nanonood ng K-drama. Nasa educated country pa ako. Number 4, Switzerland. Ayan, Switzerland. Number 5, Denmark, also in Europe. Number 6, the Netherlands. Kung napunta na kayo sa Netherlands, my goodness. Ang mga tao, mga English speakers. Although mga Dutch sila. Number 7, Australia. Ayun. Hi sa mga kababayan nating nasa Australia ngayon. Number 8, Sweden. Ayan, Sweden. Number 9, Hong Kong. Although ang Hong Kong is part of China, pero number 9 siya. Number 10, Norway. Also in Europe. Number 11, Iceland. Number 12, Ireland. Ireland also in the United Kingdom. Number 13, Japan. Once again, hi sa mga kababayan natin sa Japan. Number 14, United Kingdom. Number 15, Belgium. Number 16, Taiwan. Number 17, Canada. Number 18, New Zealand. Number 19, Germany. And number 20, the United States of America. So, eto na yung sinabi ko sa inyo kanina. Baka sabihin nyo, no, masyado nang mataas ang pagtingin mo sa Amerika porket nandyan ka. Educated country ba? Oo, nasa top 20 siya, pero siyang 20th. Siya pa rin ang 20th. Anyway, United States pa rin yan. So, kung sakaling interesado kayong mag-migrate o magtrabaho, punta kayo sa isa sa mga top 20 most educated countries na to. At kung babalikan nyo yung mga naunang sinabi ko na mga benefits ng pagiging bahagi ng most educated countries, makukuha nyo yan dito sa 20 countries na to.
Pero sasabihin ng mga kababayan natin, bakit pala dyan ang Pilipinas? Ewan ko ba? Kayo na lang ang sumagot niyan. Pero mahalin natin ang Pilipinas kahit wala pa rin siya dito. We are a very literate country, in fairness to the Philippines. Masyado tayong literate. May mga kaibigan ako, mga colleagues ko na Amerikano na nakarating na ng Pilipinas. Sabi nila, kahit saang lugar ka pumunta, ang mga Filipino English speakers, kahit pa kahit hindi sila fluent, magta-try talaga sila na mag-communicate sa mga foreigners in English, which is good. Okay? Pero I think marami pa tayong kailangang gawin para maging educated country tayo. Notably, ang economic aspect natin kailangang ma-address yon. At kailangan nating sabihin sa mga government officials natin na hindi lang po kaming mga OFW ang aasahan nyo pagdating sa pag-improve ng economic aspect ng bayan. Gumawa rin kayo ng sarili nyo. Diba? Hindi lang yung perang pinapadala natin ang basihan dapat. May iba pa. May dapat din silang gawin. I-secure nila ang gobyerno, i-secure nila ang pera ng bansa kasi kapag laging napupunta sa corruption, napupunta lang sa bulsa ng mga malalaking pamilya yung yung pera natin. Pero dumarami pa rin ang mga Pilipinong nagbabalak umalis, kagaya ng nating mga nauna. At marami pa ring mga Pilipino ang maghihirap dahil sa kapabayaan ng ating mga leaders. So sana may nakuha po kayong tips uli dito sa top 20 most educated countries na to. Kung papunta kayo sa isa sa mga ito, welcome. Kung papunta kayo sa US ngayon, welcome. And enjoy. May you love the United States kahit siya ang 20th sa most educated countries. Alright, maraming salamat po once again sa panonood ng video na ito sa ating channel na Buhay Pinoy sa Abroad.